Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang bahay na luma. Nakatira ka ba sa isang lumang bahay? O may mga kakilala ka bang nakatira sa lumang bahay? Tunghayan ang ating nakakatakot na kwento at humanda sa pagpasok sa takip silim. Magsisimula ang ating kwento sa isang lalaking nagngangalang Dodong. Halos laking Maynila si Dodong dahil 2 taon pa lamang siya ay lumuwas na sila ng mga magulang niya sa Maynila mula sa kanilang probinsya sa Masbate. Kaya halos wala siyang alam tungkol sa kanilang probinsya. 17 anyos na noon si Dodong, kaya halos 15 taon nang di nakakauwi ang kanyang pamilya sa probinsya. Patapos na ang klase noon, mga bandang March na, at naiisip ni Dodong na gumala o mag-swimming kasama ang kanyang mga kaibigan sa malayo. Isang hapon, pag-uwi niya ng bahay, ay maagang dumating ang kanyang ina galing sa trabaho. Si Aling Minda, mabait ito at likas na palang ngiti sa kahit sino mang tao. Umupo muna si Dodong dahil napagod siya sa biyahe. Halos 20 minuto kasi ang biyahe niya. Biglang nagsalita si Aling Minda. "Anak, nagugutom ka na ba?" "Hindi po," sagot naman ni Dodong sa kanyang ina. At sinabi naman ng nanay niya na kung sakaling magutom siya ay may tinapay sa rip at palaman. Meron ding juice sa rip kung sakaling mauuhaw siya. Maya-maya ay nagpaalam si Aling Minda na pupunta muna siya sa palengke upang mamili ng pansahog sa lulutuing ulam ni Aling Minda. Pagkalabas ni Aling Minda sa pinto ay narinig ni Dodong ang pintuan at bigla siyang sumigaw na, "Ma! Anong ulam?" Sumigaw naman pabalik si Aling Minda at sinabing, "Sinigang anak, yung paborito mo." At sabay sabi ni Dodong ng, "Yes! Paborito iyon ni Dodong, kahit anong klaseng sinigang. Pahipon, baboy, lalong-lalo na ang ulo ng salmon." Nanood muna sandali si Dodong ng TV at di niya namalaya na nakatulog na pala siya. Pagmulat niya ay nakita niya ang kanyang tatay na naroon at nakaupo rin sa kabilang upuan. "Sakto at gising ka na," sabi ni Aling Minda. Luto na ang sinigang na ulo ng salmon. Napabalikwas ito sa pagkakaupo at dumiretso sa lamesa. "Oops, oops, oops," hirit ni Mang Ben ang kanyang ama. Naubod din ang bait at masayahin. "Anak, magpalit ka muna ng uniform mo at pagkatapos mo ay bumaba ka na, kakain na tayo." "Maghahain muna kami ng mama mo, lakad na." "Opo pa, sige po," tugon naman ni Dodong. Magkakasama na sila sa lamesa at kumakain ng biglang naalaala ni Dodong na nagpaplano silang magkakaibigan na mag-out of town at wag daw silang mag-alala dahil kasama naman ang mga magulang ng kaklase. Meron kasing bahay ang isang kaklase niya sa Batangas at inaaya siya nito kung nais ba niyang sumama sa darating na bakasyon. Bali, 2 araw lang naman. Mabait ang pamilya ni Jeron at kaklose din ni Dodong ang pamilya nito. Palibasa ay best friend niya ito kaya wala siyang pangamba kung sakaling sasama siya sa mga ito. Ngunit sinabi ni Mang Ben na di siya pwedeng sumama dahil luluwas sila papuntang Masbate at doon sila magbabakasyon dahil matagal na silang di pa nakakauwi doon. Biglang nalungkot si Dodong na hindi siya makakasama sa kanyang kaibigan kaya pagkatapos magapunan ay umakyat na siya sa kanyang kwarto at nagpahinga na. Lumipas ang ilang linggo at dumating na ang araw ng bakasyon. Sa huling araw ng klase, Miyerkules yun ay nagpaalam na si Jeron sa kaibigang si Dodong. Malungkot man na di makasama ay wala naman siyang magagawa dahil yun ang desisyon ng kanyang mga magulang. Pagka-uwi ay sinabihan siya ni Aling Minda na mag-ayos na siya ng gamit niya at sa Sabado ay luluwas na sila. Di man niya gusto ay inayos na niya ang gamit niya
Ano ba naman yan? Bakit kasi dun pa kami magbabakasyon? Hindi naman maganda dun eh. Sigurado ko na luma din ang bahay na tutuluyan namin dun. Kasi si Lola na lang ang nakatira dun at dinadalaw-dalaw na lang siya ng mga kapatid ni Papa. Kaya sino makakausap ko dun? Mga puno? Kulisap? Halaman? Sambit sa loob ni Dodong. At dumating na nga ang araw ng pagpunta nila sa probinsya. Sobrang excited si Aling Minda at Mang Ben sa araw na yun. Habang si Dodong naman ay tila akala mo'y pinagsakluban ng langit at lupa. Bumiyahe na sila papuntang terminal ng bus. Sumakay ng barko at sumakay sa bangka. Sobrang pagod ang pamilya sa biyahe. At gabi na sila dumating sa lugar, lula ng tricycle. Anak, gising na, sambit ni Aling Minda. Andito na tayo sa bahay ng lola mo. Inay, inay, sigaw ni Mang Ben. Andito na po kami. Nagkuskus ng mata si Dodong dahil inaantok pa siya. At nang magising na siya ay tuluyan ang nakita niya ang isang lumang bahay na may 2 palapag. Gawa ito sa kahoy at napapalibutan ng lugar ng malalaking puno. Sinilip niya ang magkabilang gilid subalit ang layo ng kapitbahay ng mga lola niya at naisip pa niya na magiging boring ang bakasyon niya rito. Dapat pala sumama na lang ako kanila Jeron, sambit ni Dodong sa kanyang isip. Baka dun nag-enjoy pa ako kaysa dito, walang kabuhay-buhay. Umakyat na sila sa taas at dun nakita ni Dodong ang kanyang lola sa personal. Dahil madalas puro lang sila sa cellphone nagkakausap. Matanda na ito. Nasa edad 80 na, ngunit malakas pa. Naunang nagmano si Mang Ben sa kanyang inay at ganoon din si Aling Minda. Napatitig lang si Dodong sa lola niya kaya lumapit ito at sinabing, "Ano Dodong, di ka ba lalapit at magmamano?" Sabay ngiti ni Dodong at lumapit sa kanyang lola at nagmano rito. Pagkatapos maghapunan ay dumiretso na sila ng tulog dahil sobrang pagod na sila at bukas na lang daw sila magkukumustahan. Kinabukasan, nagising si Dodong na wala na siyang katabi. 6:00 pasado na ng umaga noon. Tirik na ang araw at tumitilaok na ang mga manok. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang kanyang itay na nagpapalakol ng mga gagawing panggatong. At ang kanyang nanay naman ay naglilinis ng manok. Marahil ay para sa tanghalian mamaya. Ang lola naman niya ay nagwawalis sa labas. At sa di kalayuan ay may natanong siyang isang batang babae na nakatingin sa kanya. Nakaputi ito at nakabagsak ang itim na buhok. Kumaway siya rito. Ngunit di siya nito pinansin. Kaya't nagmamadali siyang bumaba para puntahan ito. Ngunit pagbaba niya ay wala na siyang naabutan. Napaisip na lamang at napakamot sa ulo si Dodong kung saan naroon ang batang babae. Lumipas ang isang gabi. Nahuli na naman siya sa paggising. Dumungo siya sa bintana para tingnan ang labas ngunit walang tao sa labas kundi ang lola niya. At tinanong niya ito kung nasaan naroon ang mga magulang niya. At sumagot naman ang lola niya na, "Andun apo sa mga tiyuhin at tiyahin mo. Nagkumustahan at bumisita sila sandali doon." Agad bumaba si Dodong para maghilamos at magpaturo sa lola niya kung paano pumunta roon kaya sabi ng lola niya, "Dumiretso ka ng lakad. Pagkatapos ng pangatlong puno, kumaliwa ka. May makikita kang sementeryong maliit doon. May lumang bahay doon. Paglagpas mo doon mga 5 minutong lakad pa ay doon na ang bahay ng mga tiyuhin at tiyahin mo." Nagulat man sa sinabing may maliit na sementeryo ay binaliwala niya na lang ito. Tutal, umaga naman, wala naman sigurong multo doon. Dahil sa hindi naman likas na matatakutin si Dodong ay tumuloy na siya at nagpaalam sa lola niya. Habang naglalakad at papalayo ay siya namang pagbigat ng kanyang pakiramdam. At habang papalapit na siya sa lumang bahay sa may maliit na sementeryo ay biglang nakita niya ulit ang bata. Kumaway siya rito ngunit ganun pa rin ang bata.
nakatingin lang sa kanya. Di na niya ito pinansin pa at dumiretso na sa kanyang pupuntahan. Bago magtanghali ay umuwi na ulit ang pamilya sa bahay ng kanyang lola at di na nakita ni Dodong ang batang nakaputi na nakatayo sa lumang bahay. Iniisip niya na baka malapit lang ito doon, kaya madalas niyang makita. Sumapit ang gabi at sa kalagitnaan ng tulog niya ay nagising siya at naisipang uminom ng tubig sa baba. Papungas-pungas pa siya ng mata nang walang ano-ano'y biglang nakita niya ang batang nakaputi sa loob ng bahay ng lola niya. At bigla itong nagsalita ng, "Sa wakas, nakarating ka na ulit. Sabihin mo sa kanya wag na siya mag-alala para maging ayos na ako." Nagulat siya sa nakita at narinig, ngunit mas nilakasan niya ang loob niya na lumapit dito at tanungin kung bakit ito naroon. Ngunit isang iglap ay bigla itong nawala. Sa sobrang takot ni Dodong ay napatakbo siya paakit ng hagdan patungo sa kwarto nila ng kanyang mga magulang. Nagtalokbo siya ng kumot at kinakalma ang sarili sa nakita. Kinaumagahan ay biglang naalala ni Dodong ang nangyari sa kanya nung gabing iyon. At nagdadalawang isip siya kung kakwento niya ba ito sa kanyang mga magulang o hindi na. Kinilabutan si Dodong nang maalala ang bata. Kahit di man siya lubos na naniniwala sa nakita niya ay sigurado siya na multo iyon. Dahil sinong bata ang nasa labas pa ng ganong oras? Tapos probinsya pa yun. Kadalasan sa mga liblib na probinsya bago lumubog ang araw nasa loob na sila ng kanya-kanya nilang tahanan. Grabe ang kabuo ng dibdib ni Dodong kapag maaalala niya ang nangyaring iyon. Dumating muli ang gabi at bumalik ang kaba ni Dodong. Di siya makatulog at nahihiyaman siyang gisingin ng mga magulang niya para samahan siya habang gising siya. Dahil marami rin itong mga ginawa sa buong araw at pagod din ang mga ito. Bigla niyang naalala ang sementeryo at lumang bahay na nakita niya. Hindi kaya kaluluwa ito na doon nakatira? Bakit sinabi nitong sa wakas nakabalik na ako? At sabihin ko sa kanya na wag na mag-alala para maging ayos na siya? Kilala ba niya ako? Sino kaya siya? Halos di nakatulog si Dodong sa takot at pag-iisip kaya lumabas muna siya. Nakita niya ang kanyang itay na nagkukumpuni ng bakod. At busy naman ang kanyang ina sa pag-aasikaso ng mga pagkain. Di niya makita ang lola niya. Natatakot man ay nais niyang balikan ang sementeryo at lumang bahay doon. Baka sakaling makakuha siya ng sagot. Mabigat man sa pakiramdam ay pinilit pa rin pumunta ni Dodong doon. Kabado man ay tumuloy pa rin siya. Habang papalapit siya sa sementeryo ay may nakita siyang matandang nakabelong itim at nagsindi na kandila sa isang puntod doon. Bigla siyang kinabahan. Parang gusto na niyang bumalik ngunit wala na nandito na siya. At habang papalapit ito sa matanda na naroon ay hahawakan na sana niya ito sa balikat. Nang bigla itong lumingon at napasigaw sa takot si Dodong. Sigaw na ubod ng lakas. Bigla siyang napatigil nang biglang may sumapok sa ulo niya at sinabing, "Huy, yawa ka, pasnilan apo ko. Ano bang sinisigaw mo dyan?" At halos sa tapat pa ng tenga ko ikaw sumigaw. Laking gulat ni Dodong na makita na lola pala niya ang matandang nakabelong itim. Agad niya itong tinanong, "Lola, ba't ka narito? Ano bang ginagawa mo?" At ibinalik naman ng lola niya ang tanong niya at sinabing, Ikaw, anong ginagawa mo rito?" Walang maisagot si Dodong sa lola niya dahil baka pag sinabi niya na may hinahanap siyang batang nakaputi na multo pagtawanan siya nito. Tinitigan siya ng lola. "Ano apo, bakit ka nandito?" Kaya kahit nag-aalangan siya sinabi niya sa lola niya kung ano talaga ang pakay niya kaya siya naroon. Sinabi niya na hinahanap niya ang batang nakaputi na nakalugay ang buhok. Dali-dali siyang hinila ng lola pabalik ng bahay nito at
Pumunta sila sa isang lamesa at kinuha ang larawan doon. Ito ba? Ito ba ang nakita mong bata? Sabi ng lola nito. Tinitigang maigi ni Dudong ang larawan. Dahil sa medyo luma na ito at black and white pa. Opo. Opo, siya nga po. Sino po ba siya? Siya ang kapatid ko. Si Lola Clarita mo. Bata pa lang ay kinuha na siya ng nasa itaas. Yung bahay sa sementeryo, dati naming bahay yun. Lumipat na lang ako dito. Nagkasakit siya at dahil sa hirap na buhay noon ay wala kaming pambili ng gamot at pampadoktor. Kaya namatay siya. Lubos kaming nalungkot noon at sa inaraw-araw ng buhay ko hanggang ngayon ay ninanais ko pa rin makita siya para humingi ng tawad sa kanya. At nabanggit ni Dudong na sinabi nito sa kanya na sa wakas nakabalik na daw ako. Na wag na daw mag-alala ang taong iyon para maging ayos na siya. Ang lola ni Dudong dahil alam niyang para sa kanya ang pangalawang mensahe na wag na mag-alala para makatawid na siya sa kabilang buhay. Dahil sa paghihinagpis at sakit sa kalooban ng lola nang mawala ang kanyang kapatid ay di nito magawang makatawid dahil sa hindi pa okay ang lola nito. At sa wakas nakabalik ka na. Ang sinasabi naman dun ay si Dudong na hinihintay nito na magsasabi sa lola niya ng mensahe niya para dito. Agad silang nagbalik sa sementeryo at nag-alay ng panalangin sa puntod ng Lola Clarita niya. Naiyak din ang lola niya. At sinabing, sige Clarita, sige na, pumunta ka na sa patutunguhan mo. Tanggap ko na at maluwag na sa puso kung wala ka na. Sana ay maging masaya ka na roon. At may biglang liwanag na nagmula sa lumang bahay. Nagpakitang muli ang batang babae. Kumaway ito sa kanilang dalawa at nakangiti sa kanila. Pagkatapos ang ilang sandali pa'y nawala ito at ang liwanag. Masayang umuwi ang maglola. Sabay-sabay na silang kumain ng hapunan at masayang nagsalo-salo. Ikaw, may luma ba kayong bahay? O may lumang bahay ba ang mga lolo't lola mo? O kaya ay pinamana sa inyo? Alam mo ba ang kwento tungkol sa luma niyong bahay? Subaybayan ang susunod na kwento at samahan ninyo akong muli. Hanggang sa susunod na pagsapit ng Takip Silim.